Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating pong lahat, Church. Isang maulang tanghali po sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng corner, from the south corner, north corner, east corner, and west corner. Magandang tanghali po sa ating pong lahat, nationwide and worldwide, na naka-tune in po ngayon sa ating pong paboritong programa dito sa mundong ito ngayon, ang The Baptist Lunch. At I believe na tayo po ay excited na muli sa ating Week Starter Show para sa mga mothers and wives episode po natin sa tanghali pong ito. Kaya sa bawat isa po sa atin na naka-tune in dyan, sa mga avid naming viewers at sa mga ngayon pa lang makakapanood, sa ating mga members sa CSI family, so pasa natin ang link, share the link, at tayo po ay sama-sama na mag-aral at magpalaguan sa bawat isa ng salita po ng Diyos. Dito po sa programa po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya set back and enjoy our program this afternoon. At syempre kasama ko po dito ang ating pong co-host. Nag-iisa lang po siya ngayon, si Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, bati kayo. Good morning po sa lahat at it's nice to be back here. It's Tuesday Tuesday morning, afternoon para sa ating The Baptist Lunch at abangan natin ang ating tema ngayon. Talagang excited ako nung sabihin sa amin ang magiging topic ngayong umagang ito. Although, binabati ko yung aking BFF, Jeremiah, pagaling ka, kaya po wala si aking kapartner, Marnelli, dahil po nagkasakit yung aming baby boy. Kaya patuloy po tayong tune in and pass the link, lalo na sa West Bank. Hello, West Bank family. At ang aking esposo na still nasa Tarlac. Hello, ingat kayo sa pag-uwi. Palagay ko pa-uwi na sila ngayon dahil after lunch daw. At ang lahat ng ating mga kananayan dyan, lalo na yung ating mga mothers nandyan sa Hong Kong. Hello, nakita ko si Sister Arlene, andito siya. At saka maraming nandito eh. Hindi lang nanay eh, pati mga ama ng tahanan. Maraming salamat po. Keep on tuning in and pass the link. Thank you and good morning everybody. Amen, amen. And also, shout out sa aking pong my love, si Ma'am Ruthlyn, at sa aming anak si Tali, at sa susunod na darating sa magandang tanghali sa inyo dyan. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, shout out ko na rin lahat ng mga mothers na kasama o naisama at pinasama ninyo ang inyong mga anak sa Summer Balikatan. Nakakatapos lang kahapon ang kanilang graduation. Kaya kayo po lahat ng mga mothers dyan na may mga anak kayong sumali sa Balikatan, so join po kayo. Join po kayo sa amin sa tanghali po ito kasi yan po ang ating pong pag-uusapan. At syempre, ay para kayo po ay kasama dito sa usapan po natin, ay mag-comment po kayo at i-share nyo po dyan sa comment section po natin yung mga na-experience o naitanong nyo o anumang napag-usapan ninyo ng inyong mga anak nung dumating sila after ng Balikatan. So ano ngayon, at i-share nyo ngayon dito upang ang ating mga taga-subaybay din ay makapakinig, matuto at malaman nila kung gaano kaganda at gaano kaganda ang naitulong ng programang ito para sa mga kabataan. Yeah. Kaya sa lahat po sa atin dyan, so ngayon po, yan po ang ating pong pag-uusapan dito po sa oras po na ito, ang patungkol po sa Summer Balikatan, na kung saan ang pinaka-emphasis natin dito kasi tapos na. Nag-graduate na, Ma'am Cynthia. Tapos na ang 2 linggo. Sabi nga natin mga pastor, napaka-iksi at kulang na kulang yung 2 linggo para ma-mold at ma-build
ang routine ng mga kabataan. Kaya nga, yan po ang nais ko po una na ipaabot po sa inyo, lalo na sa mga mothers at mga ngayon lang nakatune in po sa ating pong programa. So ito pong Summer Balikatan na ito ay programa po ng church natin. Ito lang po, dito lang po yan sa CSI. Wala na pong ibang church na gumagawa po niyan. Dito lang po yan sa atay. Kaya napakapalad po natin na mayroon po tayong ganitong programa na wisdom na ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor. Kaya nagkaroon po tayo ng ganitong programa. Kaya nga, pagdating po sa programa pong itong Summer Balikatan po natin, so dito ay tinitrain, tinuturuan ang mga anak po natin, mga young people po natin, kung paano sila maging responsible, paano ma-build ang kanilang karakter, at tinuturuan sila ng tama at biblical at spiritual na routine sa kanilang buhay. Kaya sabi ko kanina, kulang ang 2 linggo kasi ayon nga sa sinabi sa amin na Sir Jao, kasi every Friday nandito, Saturday, Sunday nandito sila ni Sir Jao, ay talagang sinasabi na yung 1 linggo ay adjustment period pa nila yun. Talagang yung proper na training na ibinibigay sa kanila hindi pa talaga totally implemented. Kundi doon pa sa 2nd week, 1 linggo na lang natira nun. So kaya napaka-iksi po ng time na yun. Kaya nga, kung bakit po ngayon pag-uusapan po natin ito, sapagkat mahalaga na malaman ngayon ng mga mothers, ng mga parents, kung ano ngayon ang kanilang magiging role, ang kanilang magiging papel sa mga anak nila at sa mga anak ninyo na sumari sa Summer Balikatan, kung ano ngayon ang gagawin ninyo para itong kanilang tinanggap na training, itong kanilang tinanggap na routine o na training doon na tinuro sa kanila, na natutunan nila doon, ay dapat magpatuloy. Dapat tuloy-tuloy po yan na ma-activate sa kanilang buhay, that is the one word na iniwan sa kanila ng ating mahal na pastor. Kung nakatune in din po kayo kahapon sa graduation. So nagsalita po doon ang ating mahal na pastor at yan po ang isang word na in-emphasize niya sa mga kabataan at nawa narinig lahat yun ng mga parents. Na, di ba ma'am? Na ano po yun? Activate. Okay, na dapat ma-activate talaga yung kanilang natutunan. Kaya nais ko lang bigyan po sa inyo yan na ginamit po ng ating mahal na pastor. Yung talata po doon sa 2 Timothy chapter 1 verse number 6 na ano po nakalagay doon. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Na kung saan binigyan ng emphasis ng ating mahal na pastor diyan, kaya sa mga mothers ay nawa, kung hindi man ninyo napanood yun, ang part na yon sa program kahapon, nawa ito ngayon ay mapaalalahanan kayo at i-deliver sa inyo na talagang napakahalaga sa bawat parents, lalo na sa mga mothers, yamang na lagi po namin binabanggit dito, kayo ay housewife, kayo ang naiiwan sa bahay, kayo ang kasama ng inyong mga anak. Totoo yan. So therefore, kayo ang may malaking papel na magtuturo o magpapatuloy ng natutunan ng inyong mga anak sa Summer Balikatan. Ano po? Kasi yan ang mamaya isasabihin ko po sa inyo. Meron po ako dyan. May mga may ikot na sa akin. Mayroon yan. Kaya yan po ang napakahalaga po dyan. Kasi sinabi nga ng ating mahal na pastor, that gift of God po yan, na tinutukoy po dyan, hindi po yung talent basta lang. Na ito, ako, isinilang talaga akong magaling na singer, hindi po ganun tinutukoy. Kaya hindi ako singer. Bagkos, hindi tinutukoy po dyan ang ating mahal na pastor, ay yung kung ano po yung natutunan mo, na itinuro sa'yo, na ibinigay sa'yo, and that is the gift. At tinutukoy dyan is something that you have learned, and that is the thing that God's open you the door of opportunity. Yan po binanggit po ng ating malapasyo. Tinutukoy niya na gift of God po dyan is God's door o open doors of opportunity. Na ang bawat isa nga sa atin, sa mga young people, ang inyong parent, tayo mga parents, ay isa tayo sa door of opportunity na ibinigay sa ating mga anak na tayo, yung naituturo natin sa kanila at na ibibigay natin sa kanila, yun yung kanila ngayong talents. Yun ngayon ang gift na natanggap nila. Na kung saan, sabi nga ng ating mahal na pastor, yan yung dapat
na tanggapin natin, yung natutunan natin ay dapat na siyang ating gagamitin. Na siyang dapat na i-execute o i-activate natin sa ating pong buhay. Sapagkat that something na ginamit mo ay something na mag-a-activate dapat sa buhay mo. Yan pong sinabi po doon ng ating mahal na pastor. Kaya nga, napakahalaga dito na sabi ng Biblia, so ipinapaalala ni Apostol Pablo kay Timothy yung gift na yun na natanggap niya. Na dapat ito ay ma-stir up. At alam niyo, Ma'am Cynthia, yung nung dinefine ko po at hinahal ko po yan sa dictionary yung salitang stir up, ang isa pong pinakabinigay po sa akin dyan is re-enkindled. Na pag sinabi natin enkindled means to set on fire. So, doon sa loob ng 2 linggo, Ma'am Cynthia, yung mga anak natin, yung mga anak ninyo na sumali sa Summer Balikatan, ay na-set, na-ikindle, na i-set on fire ang kanilang puso at ang kanilang isipan sa Diyos. Kasi bakit? Sabi ko kanina, itinuturo doon ay hindi lamang i-build ang kanilang character per se, but yung ma-establish sa kanila yung godly at spiritual character na tinuturo ng salita ng Diyos. Kung saan ang emphasize doon, itong training na to, kaya nga military and theology. So theology means study of God. Kaya itinuro sa kanila kung paano nila at dapat nilang makilala ng lubos ang Panginoon. And the military there is the discipline, the routine, the character na dapat ma-establish sa kanilang buhay. Kaya nga, doon sa loob ng 2 linggo, mga kapatid, sa mga mothers dyan, 2 linggo na in-stir up ng ating pastor, ng programa ng church, ang inyong mga anak, na sila ay dapat at na sila ay mahalin at kilalanin ang Diyos at paglingkuran ang Diyos. So ngayon, tapos na yung training na 2 linggo na yon. Pag uwi ngayon sa bahay ng inyong mga anak, ano naman ngayon ang naging trabaho at ginawa ng magulang, especially ng mga mothers? Dahil sabi ko nga, mothers, nanay, ina, ang naiiwan sa tahanan, kaya kayo talaga ang makakakita ng training na natanggap ng inyong anak at kayong nakakaalam kung ano ngayon ang kanilang ginawang commitment to activate what they have learned from the Summer Balikatan. Kaya sabi ko nga sa inyo dan mga mothers na may mga anak kayong pinasali nyo sa balikatan, na isinali nyo sa balikatan, na tinulak nyo na mag-join sa balikatan. Now, this is the time na i-check natin yun to stir up, re-enkindled, na on fire na sila doon sa Summer Balikatan. Ngayon, pag uwi sa bahay, kailangan ma-stir up yun. Ma-re-enkindle, na muling paapuyin. Baka nung pagbiyahe pa lang, natulog sila ng mga almost 2 hours o 2.5 hours sa biyahe. At pagdating dito, namatay na yung apoy. Ayan. Pero alam ko, hindi pa yan basta-basta pag nagpatay ka ng apoy na may usok pa yan eh. May baga pa yan eh. Kaya ibig sabihin, kailangan yan ma-stir up. Kailangan muling paapuyin yan. So sino ngayon ang gagawa niyan? Ang kasama ng inyong anak sa loob ng tahanan. Sino yon? Mothers. Nanay. Ina. Kayo po ngayon na nakasama ng inyong mga anak. So ano po ngayon ang dapat po nating gawin para po manatili at ma-stir up ang natutunan at tinanggap ng inyong anak sa training. So si Ma'am Cynthia, wala po siyang delegates doon sa Summer Balikatan, pero nakaranas po yan siya kasi yung mga anak niya ay maraming beses na nakasali. Opo, so, simula yan, bawat balikatan, simula sila nung mag-qualified na sila na 9 years old. Sige, tuloy-tuloy yan. Bagamat, magiging honest ako, may mga times talaga na sasabihin ko sa loob-loob ko dahil hindi pa na, andito lagi si Brother Noel, i-re-register niya na yung mga bata. Kami, sa loob ng bahay, meron na kami plano, hindi namin alam. May plano na kami na ganito dahil bakasyon. Pupunta kami kung saan-saan. Yun ang mga plano namin na ganito dahil alam ko na yung pag-aaral nila dito sa secular school, talaga nag-consume. Talagang pukpukan din ako sa kanila sa pag-aaral. Kaya sabi ko sa kanila, pag bakasyon, ganito ang gagawin namin. Pero
ang tatay nila pala, nairehistro na sila. Pero talagang walang magagawa yung mga bata, kundi ang sumunod. At yun naman po ang pinasasalamatan ko. Dahil may tatay kami na talagang strong siya. Amen. Na talagang pinaninindigan niya kung paano gusto niyang bigyan ng accomplishment. Na makita talaga yung bunga na kung susunod din siya sa plano ng pastor para sa atin. Amen. Eh di yun din. Pero pag sinabi na niya ni Noel na kasali ka, hindi na ako nagne-negative. Talagang follow na ako. Sabi ko, hindi. Susunod tayo. Kasi merong ibibigay muli sa atin ang Panginoon. At ngayon naman po, ito po may papatunayan ko sa inyo. Bilang nanay po na yung aking panganay is 25 years old na at yung bunso ko po is 23 years old. I am now reaping yung naging bunga ng balikatan sa buhay nila. Alam niyo po ba, nung unang umalis sa akin yung anak ko, ito, sisimulan ko po yan. 9 years old. Nung 9 years old po, talagang parang ako yung na-homesick. Kaya kung makikita nyo lang, makaka-relate much dito yung mga mothers na nakakasama namin dito. Yung first day pa lang ng balikitan, yung first night, hanggang madaling araw po nandito kami at binabantayan namin yung mga anak namin na pag uwi ng bahay, malulungkot kami kasi hindi namin katabi sa higaan, hindi namin kasama sa bahay ang aming mga anak. Isa po ako dyan, yung mga nanay, mag-comment kayo yung mga nanay na talagang dumaan sa ganyan. That's right. Opo. Pero natuwa po ako dahil nakita ko po kung paano tinrain ng Panginoon. Una po sa lahat, yung mga anak ko, na kapag napalayo sila, paano sila magiging totally na dependent sa Panginoon. Una sa lahat, sa Panginoon. Kasi yun naman po talaga yung main na training para sa mga bata. Although, ngayon po talaga sinabing military and theology. Pero yung theology, napakalaking factor po yan na una sa lahat, magkakaroon sila ng total dependent sa Panginoon. At it will flow na po. Yung pagsunod nila sa Panginoon, magpo-flow na po yan. Magiging obedient po sila sa atin bilang mga magulang at benefit po yan. Ako bilang isang ina, nagpapasalamat po ako, hindi na po ako, Sir Chris, nagkaroon ng problema. Sir Chris, naging estudyante nito yung dalawa kong anak ng high school Opo. Kilala kaya si Trisha. Opo. Proud po siya na siya'y naging teacher ng aking mga anak sa naging successful. Hindi ko pa naman sinasabing nasa successful life na yung mga anak ko kasi tuloy-tuloy po talaga ang buhay natin Wala pa po yung period. Kaya natuwa po ako nung sinabi niyang teacher niya ako nung high school days nila, nung elementary days nila. Kaya natutuwa ako bilang magulang kasi narinig ko na proud siya bilang naging teacher ng mga anak ko. At lalong higit ako po, proud ako dahil mayroon po akong anak na talagang sumunod sa path na kung saan at tayo bilang mga magulang, proud tayo pag nakita natin yung mga anak natin na nasa maayos ng kalagayan. Yan po. Kaya sa mga magulang na nagpigil pa na pasalihin yung mga anak na ko, talaga sa nakita ko sa mga ipinopost nila, wala po ako sa Tarlac during their trainings. Pero sir, doon sa mga pinopost ni Sir Maki, ni Sir Jao, ng church, lalo na kahapon sa graduation, pambihira. Ako nanonood lang pero it really breaks my heart. Sabi ko, pambihira doon sa binigay na testimony, preachimony ni Sergio Orbe, kung paano siya nagsimula at ngayon, nakikita niya hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa salita ng Panginoon. That's right. Dahil sa ibinigay at binahagi ng simbahang ito na kanya ngayong inaari na kanyang pamilya. Talaga sa totoo lang po, napakalaking bagay, napakalaking factor na meron tayong tamang simbahan. At tama rin po yung sinabi ni Sir Chris kanina, hindi lahat ng simbahan ay may ganitong programa. Lalo na yung gobyerno. Hindi po ako against sa government natin. Maganda po yung gobyerno natin, hindi po ako against. Pero with regards po sa pag-training sa mga bata, kung ifo-focus lang po talaga ng gobyerno rin dito sa next generation natin, yung programa, ay, malaki po, hindi po ngayon papatay ng apoy. Kumbaga, pumapatay na lang ng apoy ngayon yung ginagawa natin, papatay natin kung ano yung problema ng bayan. Pero, kung masisimula ng tama itong mga bata, from the time na sila ay makakilala sa Panginoon, pag silang nila ay makakilala sa Panginoon, wala tayong papataying apoy Kundi lahat na lang ng gagawin natin ay training.
training na katulad nitong ginawa ng church natin sa mga bata. Napakalaking kaalwanan ito sa ating gobyerno. At dito, ilan yung delegates natin? Nasa 300, ano sir? Mahigit 300, ma'am. Mahigit na 300. Kung talaga magpapatuloy lamang itong mga batang ito, pambihira, itong 300 na to, more than 300 na mga kabataang ito, bawas na to sa problema ng bayan. Pambihira, Exactly. ito na yung tinatawag nating tulong sa pamilya, tulong sa bayan. Totoo Pambihira, opo, pagpapatuloy. Yan na yung pangarap ni Rizal ng pag-asa ng bayan ng kabataan. Pag-asa ng bayan. Totoo yan, sir. Kaya totoo talaga na kung talagang higit lang, hindi lang yung mga bata at yung mga magulang. Yun, yan talaga. Ayan, at andito na tayo. Ipagpatuloy po natin. Huwag po tayo maging emotional na napagod yung mga bata for 2 weeks, yung mga anak natin. Huwag po Totoo yan. tayong manghinayang na ipagpatuloy natin kung ano yung sinimula ng 2 weeks. Huwag po nating hayaang, kumbaga sa pagkain, mapanis. Kasi katulad nyo, Ma'am Cynthia, umulan. Umulan. Malakas ang ulan. Masarap. Inasanay sila doon 2 linggo na gumising ng maaga. Ayan. So ngayon, mga mothers, ang inyong mga anak ngayon, nakauwi na sa bahay nyo, umulan kanina. Anong oras sila nagising? Ayan. Anak, napagod ka ng 2 linggo. So tuloy mo na lang muna. Yan, Bumawi ka. bumawi. So yan po, hindi po dapat na mangyari. Kaya kanina, bago po nagsimula kanina ng Baptist Lunch, nakausap po namin si Ma'am Leslie. Yan, Na kung oo. saan ay, shout out Ma'am Leslie, kumakain sila ngayon. Na, yun nga, sabi niya kanina, ay maaga pa. Maaga. Maaga. Oo. Naunang nagising sa kanya yung kanyang mga anak. Oo. Sabi ko, bakit pa, ano ba, bago ba si Ma'am? Bago yan ang sa kanya na laging nauuna yung mga anak niya. Ngayon lang yan, nangyari muli sa kanya. Kaya sabi niya, talagang yan ang isa sa resulta ng training na natanggap nila doon sa Summer Balikatang. Kaya nga, ngayon sa mga mothers, ano ngayon ang gagawin natin dyan? Yan na. Eto na. Na, Eto na yung tinatawag na real McCoy. yan na yung real makinig. Yan ngayon ang application mula. Kaya yung napagandang iniwan ng pastor natin doon sa mga kabataan, sa mga anak po ninyo, na hindi magtatapos dito ang inyong training sa Tarlac, sa Summer Balikatang. Dapat pag-uwi ng bahay ay tuloy-tuloy pa rin na mag-activate po yan. Dapat magfa-function, ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy na yan ay maipractice ninyo yung natutunan ninyo. Yung maiksing time na natutunan ninyo na routine, na marahil sa inyo mga mothers at may ilang mga mothers na magko-comment dyan at magte-testify na yung anak ninyo na sumali sa balikatan, bago yan ang balikatan, pasawayan. Tanghali yan nagigising. Lalo na bakasyon. Oo. At lalo higit sa lahat, puro cellphone yan. Oh. Pero 2 linggo, walang cellphone sila. Walang radiation. Walang, kahit may wifi doon, hindi sila kakonek ng wifi kasi bakit wala silang cellphone na hawak. So ibig sabihin, kaya ng 2 linggo na hindi nagsi-cellphone ang inyong mga anak. So walang nangyaring masama sa kanila, bagkos nag-enjoy sila, masaya sila, active ang kanilang katawan, ang kanilang isipan at ang kanilang puso ay masaya sa kanilang ginagawa doon. Kaya nga dapat, mothers, pag-uwi at pagdating ng inyong mga anak sa inyong bahay, katulad na nabanggit kanina Ma'am Cynthia, hindi dapat ninyo yan hahayaan na, okay anak, pahinga ka na muna. Binanggit ni Pastor yan doon sa kahapon sa last preaching niya. Binanggit niya yan doon na baka after nitong summer balikan, pag-uwi nyo sa bahay, dahil pababayaan at hayaan kayo ng magulang nyo na magpahinga, so 1 year na pahinga na. Lalo na yung mga sumuko, sir, nag-commit. Oo, yan talaga Kumbira, doon. baka mga maging number 1 nag-upo sa kanila, magulang. Ay, nakakatakot po. Isang bagay po yan. Maniwala po kayo, parang kinalaban nyo ang Panginoon yan. Opo, yung mga magulang na yung mga anak nila nag-commit na mag-full-time o mag-aral ng PSS, ang sabihin ko po sa inyo, suportahan ninyo. Kung hindi man ngayon, suportahan nyo, pahinugin nyo. Kung hindi man ngayon tamang panahon, ipag-pray nyo po. Huwag nyong lagyan ng tuldok na may plano ako sa anak ko, hindi yang mag-full-time, hindi yang mag-aral sa PSS. Delikado po yan, maniwala po kayo. Totoo yan. Ang kinakalabang po ninyo dyan, mga mothers, Diyos. Totoo yan. Hindi po si pastor, hindi po yung church, ang Diyos mismo ang unang kalaban dyan. Kaya dito may isa akong binasa kanina, ma'am, si Ma'am Rosalinda Calara.
Yan. Na sinabi niya nga, totoo po yun, sir. Yan din ang pakiramdam ko nung nagbalikatan last year si John Michael Calara na ngayon po ay kasama po namin dito sa church as full-time staff. Wow. Kaya sabi niya nga, yan ay may malaking impact sa buhay din nila. Hindi lamang kay Michael na siya pong tumugon sa panawagan na nabanggit kanina ni Ma'am Cynthia na siya ay tumugon sa panawagan ng Panginoon at ang kanyang magulang ay hindi naging kontrabida sa desisyon na kanilang anak bagkus, kanilang sinuporta, kanila pang ipinush na kung saan unang linggo pa yan, ma'am. Si Michael ay nagkaroon pa yan ng attitude na magkukwit na sana o umuwi sa kanila. Pero binitbit ulit ng nanay. Babalik dito kasi bakit? Hindi ka naman nag-commit sa area leader mo eh. Hindi ka naman nag-commit kay pastor eh. Sa Panginoon ka nag-commit. Kaya eksakto yan, sir. ano po ako dyan, sang-ayon po ako dyan kay Ma'am Rosalinda sa kanya pong comment. Ay, si Ma'am Nelia, malaki na itulong ng balikatan kay Jairus. Pang niya po to, anak panganay ba? Ay, hindi. Ikalawa, lalo na nung pumasok siya sa pagkasundalo. Mani-mani sa kanyang training dahil sa training niya sa balikatan. Pambihira, kita mo, yung direction niya sa kanyang magiging career, naging training ground niya yung balikatan. At kahit hindi po tayo hindi pag magsusundalo yung mga anak natin, malaking training po yan, malaking advantage yan sa ating mga anak. At magkakaroon tayo ng peace of mind eventually pag tumanda na yung mga iyan. Di ba, sir? Tama, yun po. Kaya yan sa inyo, ma'am, di ba? Yan ang inyong ipapatutuo dyan. Ngayon, napapakinabangan na ni Ma'am Cynthia na kanyang family, Sir Noel, ang resulta ng training na tinanggap at pag-push nila ni Sir Noel na kanilang mga anak doon sa Summer Balikatan. At bago yan, sa binasa mo kay Ma'am Nelia, ay una doon na binanggit ni Ma'am Nelia ay talagang noong unang attendant. Kasi ang kay Ma'am Nelia, 3 mismo yung anak niya sumali daw. Sa Balikatan agad. So, empty agad ang bahay biglang nila. lagas, 3 Kaya nalungkot talaga daw siya ng araw-araw kasi isang buwan pa yun dati. Oo, isang buwan yan dati. Isang buwan yun, ngayon 2 linggo lang nga eh. Oo. So sa isang buwan na yun, talagang araw-araw ay nasa church din siya at nalulungkot talaga siya sa bahay dahil wala yung 3 niyang anak. Pero ano kasunod na message niya? Pero dahil doon, nakita niya ngayon ang bunga o yung fruit ng pagpahintulot niya at pagpa-join niya sa kanyang mga anak sa balikatan at si Janos ngayon, ang kanyang lalaki, ay talagang hindi naging mahirap sa kanya yung training sa pagsusundalo. Alam mo, sir, ang benefit niya bilang magulang, yun talagang peace of mind. Yeah, Biroy mo, nung magtrabaho si Janos, may peace of mind si Sister Nelia. Naniniwala ako na nasa isip niya, hindi mahirapan yung anak ko sa training. Hindi ako matatakot na mapawalay sa akin yung anak ko. Kasi alam ko na may foundation, good foundation yung aking anak from the training na nag-gain niya dito sa church. Ganon din, sir, maibahagi ko rin nung panahon din ako na yung anak ko na panganay, si Pauline. Hi, Pauline! Nakikinig yan ngayon eh. Nung nag-training din po siya, nag-OJT nung college, 19 years old pa lang po siya, pupunta na ibang bansa. Talagang ang sinabi ko kay Pastor, may peace of mind ako na alam ko, hindi siya mapapariwara, hindi siya mag-iisip ng kung ano. Kasi thinking na mapapalayo totally, hindi ko makikita. Ay, pambihira, sabi ko, Pastor, malaking factor na may tama akong simbahan na ibinigay sa akin ng Panginoon, nabigyan siya ng tamang training. At the same time, pati ako na-prepared na talagang yung anak ko, hindi ako magkakaroon ng kaba-kaba na alam kong ang gabay ng Panginoon. Kasi alam ko, magiging obedient lalo yung mga anak natin kapag malayo sa atin, kapag tunay yung pagkatakot nila sa Panginoon. Kung tunay, hindi yung takot na kapag kaharap ka lang. Alam ko na dala-dala niya yung mga salitang binitawan ko sa kanya bago siya umalis dahil alam ko yung protection ng Panginoon para sa kanya. That's right. Kaya yan po yung isa po dito. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo na minomonitor po namin yung comment section po natin dyan para may mga sasabihin po kayo dyan ay mabanggit din po namin dito. Kaya nga isa rin dyan sa nabanggit ni Sir Cesar, naranasan niya rin yan. Yung Summer Balikatan maraming beses na kung saan isa nga sa kanyang anak, yung kanyang panganay daw, nung unang pag-ati niya sa Summer Balikatan, pumunta yan dito sa simbahan, naligaw pa. Naligaw pa, pero... Kasi malayo yung Mandaluyong eh. Mandaluyong. Malayo yung Mandaluyong. Kaya naligaw pa siya papuntang church.
Pero yun isang bagay na dala-dala niya sa kanyang buhay. Alam ko tama ba ako, Sir Cesar? Si Julius. Yung anak mo. So, alin man doon. Pero, ayun, basta yun. Yun. Pero yun po yung doon, hindi lang yung benepisyo ang siyang makikita po natin dyan, mga mothers, ngunti maging yung mga prinsipyo na natutunan nila sa salita ng Diyos na itinuro sa kanila during the balikatan days bilang ng inyong mga anak na nagstay sila doon at naging kasama sila sa mga cadets doon, ay yun yung nagpatibay at nagpatatag sa kanila. Na, siyempre, di ba ma'am, kapag nagtrabaho na ang mga kabataan, hindi madali ang pagtrabaho. Pag-a-apply, hindi madali ang pag-a-apply. Kasi Sir Janos, pag-apply ng sundalo, hindi madali yun. Mani-mani na nga lang daw sabi ni Ma'am Nelly. Kaya nga, yung training dito sa balikatan natin, yan ang magmumold at magbibuild sa kanila ng kanilang karakter mentally, spiritually, at maging physically. Kaya nga, naging mani-mani sa ibang mga young people natin na pumasok sa sundalo kasi naranasan nila sa balikatan yung training ng pangsundalo. Yeah. Katulad dito kayo, military and theology. Nakita po natin sa mga post po nila Sir Marcus, Sir Jao, na may mga obstacle course nila na pangsundalo talaga. Ito, gagapa ka sa lubid. Ako, honestly, ma'am, endurance talaga yun. Hindi ko pa naranasan yun. Ay, nako, Pastor. It's the next time. Hindi ko pa naranasan. Dineder ni Sir Chris kayo, Pastor. Hindi po. Ang ko po dyan. Nakikinig si Pastor RJ. Yan dito. Ayan, nakita ko si Pastor Rick. Sige po. Kasama na ako doon. Pero sa iba naman, yung sa lubid-lubid lang, pero sa ibang naman ay daras na po ako, sanay na po ako dyan kahit ilang beses pang bugbugin. Alright? Kaya yan po mga kapatid. Kaya doon po sa programa pong ito, mga mothers, isa po ito sa ebidensya. Si Ma'am Cynthia, ang kanyang family, sa kanyang dalawang anak, si Sister Pau at saka si Tricia, na mula nung sila ay pumasok na sa edad na pwede na silang sumali sa summer balikatan, tuloy-tuloy sila hanggang ngayon. Walang sablay yan. Walang sablay. Kaya tingnan nyo po, kung hindi lang sila tatrabaho ngayon, sabi ni Ma'am Cynthia, tuloy pa rin yun. Tuloy. Sa totoo lang, sabi ni Brother Noel, kung nandito yung dalawang anak ko na pwedeng isali, ay pambihira, hindi magiging excuse na may trabaho kayo. Sasali pa rin kayo. Dahil talagang nakita natin yung resulta ng magandang training, sir. Totoo po yun. Talagang makikita mo na wala ka lagi ko sinasabi to, wala kang fear. Tanggal. Biro mo, isa yun sa anti-aging, maglalagay pang ulay, maglalagay ka pa kung ano-ano. Hindi na. Yung kapayapaan ng puso bilang magulang, ako bilang isang ina na nasa tahanan na lagi kong kasama yung dalawang anak. At hindi po natatapos yan. Sa totoo lang, kahit yung Sunday nating pag-attend dito, yung mga services natin, yung mga preachings, hindi yan natatapos na paglabas namin simbahan. Lalo na nung ako pa yung nagdadrive. Kasi nung malalaki na sila na, no ako pa nagdadrive, tuloy-tuloy po yung mensahe. Narinig nyo ba yung sinabi ni Pastor? Kaya talagang nagpapasalamat talaga, abot-abot yung pasasalamat ko. Pastor Hill, marami pong salamat talaga sa mensahe at sa pagtulong ninyo sa amin bilang mga magulang. Bilang magulang po ako, bilang isa ng tahanan na may dalawang anak na babae. Sabi ko nga, ewan ko kung may anak akong lalaki, masigit pa. Pero talaga po yung totoong pasasalamat ko, without this church, na true church na talagang sinasabi natin na may pagmamahal sa bawat pamilya. That's right. Tinitignan talaga ng ating mahal na pastor ang mga magulang at yung mga anak. Paano niya i-stir up na lalo pa niyang hindi lang matigil sa ganito. Kaya nga sabi ko, yung ipinagkatiwala sa aking ministry, sabi ko, Panginoon, ang commitment ko, hindi ako bibitiw talaga. Sabi ko, kumisan, lalo na yung pagiging Sunday school teacher, na ngayon medyo relaxing na yung Sunday school teacher hindi katulad ng dati na talaga andito po kami kung makita nyo lang itong yung mess hall na to na ilan kami dito ibang channels nakahiwalay yung 3 years old, 4, 5, 6, 7 hiwa-hiwalay po yan dito po within the building ng area
Na iba-ibang channels, pambihira, wala po kami microphone, hindi pwedeng gumamit dahil maaagawan mo naman ng ingay yung iba, ma-over ingay mo naman yung ibang, nasa same room po kami ha. Pero grabe yung ibinigay na training din ng Panginoon sa akin nung tagpong yun. Hindi po ako bumitaw, kahit po may sakit ako. Unless lang po na nakadextrose ako na hindi pwedeng pumunta para i-perform yung ministry o kaya yun sa choir na hindi naman pwedeng kumanta, talaga pong pupunta at pupunta, wala pong exemption dahil alam ko po, puntos ko yan sa Panginoon. At dyan ako pagpapalain. Amen. Meron ako nakita kanina, hindi ko na napansin kay Ma'am Arlene, hindi ko nabasa na bigla akong nawala. Taga-konyum pa ha. Kaya ito nga po mga kapatid. Ito. Nakita mo na ma'am. Opo, Ma'am Arlene, munti ka na akong ito po, wait lang po, ayan. Munti ka na akong mag-guilty nung di ako pumayag na sumama ang mga anak ko sa church, kung saan sila rin ay may na-attenda na parang mga youth ministry. The last minute, pumayag na rin ako. Takot lang siguro ako nung una kasi first time nila malayo sa bahay. Tapos malayo rin ako sa nanay sa kanila. O, di ba? Naranasan niya rin. Pero ngayon, hindi nga dyan magtatapos, ma'am. Kasi yan pong pinaka-main thing po natin dito. Na kung saan, yan ngayong natanggap ng inyong mga anak sa inyo ngayon. Kayo po at ang Diyos na nakakaalam, mga mothers. Kasi si Ma'am Cynthia at kami po nagsasalita sa inyo dito ay na-experience na nila. Nalaman na nila kung ano ang nagawa ng Summer Balikatan sa kanilang mga anak at ano ang naging benepisyo nito sa kanilang buhay nung hindi nila pinigilan at nung matapos ang bawat training ay kanila itong sinusuportahan sa kung ano man ang kanilang commitment, kaya po sila nagbenepisyo ng ganyan ngayon. Pero ngayon sa inyo po, sa mga mothers na kakatapos lang, first time nyo na pinaatay ng inyong anak sa Summer Balikatan. So Amen. ano po ang dapat natin gagawin para hindi mawala yung fire? Sabi ko kanina, stir up means to set on fire. Okay? To set on fire yung natutunan at natanggap ng inyo pong mga anak doon sa Summer Balikatan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, stir up. Ikaw rin mismo, i-rekindle mo, muli mong paapuyin yung init at yung kasigasiga ng inyong mga anak mula doon sa training na kanilang natanggap. Pinakasimple na nga po yan. Yung kanina, binanggit ko namin kanina kay Ma'am Leslie, yung paggising ng umaga, ng maaga, kahit Amen. na, alam natin, pasukan na rin po ngayon. Okay, next week, ay start na rin pong pasukan sa public school. At makita natin na dito sa Maynila, half day pasok. May pang umaga, may pang hapon. So ngayon, kung ang inyong mga anak sa Summer Balikatan ay naka-experience na-train na 2 weeks na maagang nagigising, kahit may itong pasukan na panghapon sila, dapat maaga pa rin silang gigising. Yeah. Kasi bakit? Yun ang training na natanggap nila. At yun dapat, mothers, ang siyang itutuloy po ninyo para sa inyong mga anak. Dapat hindi mawala yung apoy na yon na lagi sila nagigising ng maaga. At hindi lang pagising ng maaga yon. Nagdadasal yon, nagpipray yon. At higit sa lahat, nagbabasa ng Bible yun, nagdi-devotion yun sila. Yeah. Early in the morning, bago mag-breakfast, ay mayroon po muna silang devotion. So dapat mga mothers, sa inyo po mga ina ng tahanan, so yan po ay mga bagay, basic na ginawa po nila doon for 2 weeks na in-establish sa kanila na maging routine nila na sana pag-uwi po sa inyo pong tahanan, at ngayon, nasa inyo na pong tahan, kasama nyo na po ngayon, ay yan pa rin po ay dapat hindi na mawala. Amen. Yan po dapat ang tuloy-tuloy na inyo pong gagawin. Kaya nga, kanina sabi ko, meron ako i-share din po, na kung saan, yan po ay personally na experience ko noong nakaraang taon din sa mga young people sa area na nagsumali din po sa Summer Balikatan. Pinag-pray ko po talaga yon. Kinumit ko sa Panginoon yun na ito ay makasali sa Summer Balikatan at tawagin ng Panginoon. At biyaya ng Panginoon, may tumugon po doon at nasagot po yun ng Panginoon. Yun nga lang nakakalungkot, na nabanggit kanina ni Ma'am Cynthia, ay imbis na matuwa ang magulang, ay, anak, salamat naman at ganda ng natanggap mong training. Ganito ang nakita ko talaga. Pero sigurado ka ba talaga? Magsusuko ka ng buhay. Baka nadala ka lang ng emosyon mo. Normal na reaction, pero hindi dapat
in the way of discouragement o ma-confuse ang anak po ninyo bagkos nandoon na ipupush yun sila at sabi nyo na marahil ako bilang magulang mo ay ayaw ko o hindi pa ako handa na ikaw ay mapahiwalay sa amin at magsusuko ka ng buhay sa Panginoon. Pero kung yan ang panawagan ng Panginoon sa iyo at alam ko na dyan ka gagamitin ng Panginoon, lalago sa gawain ng Panginoon at alam ko na makikinabang di kami balang araw kapag nasa ministry ka na, ay hindi kita hindi kita sasaway, hindi kita pipigilan bagkus nandoon ang buong suporta namin bilang magulang mo. Amen. Yun supposed to be dapat Pero yung nga sabi ko nakakalungkot na hindi na natuloy ang kanyang pagpo-full time dahil sa na-confuse na siya. Okay, na-discourage na siya. Although na nandoon sa kanya yung calling ng Panginoon, pero siyempre bilang baguhan o hindi pa sanay sa ministry ay talagang confused pa yan para sa kanya. Kaya nga, dito po ngayon ay nais ko pong stir up din po sa isipan natin mga parents, lalo na sa mga mothers, kung paano nyo po gagampanan ang tungkulin nyo, ang magiging papel ninyo sa mga anak ninyo na sumali sa summer balikatan, ay i-commit, katulad ng challenge po sa kanila, to activate at i-commit nila yung kanilang sarili doon sa kanilang natutunan na talagang mapatuloy na mag-function po yan sa kanilang buhay. At isang bagay na nanais ko po idagdag po dyan, Ma'am Cynthia, na kayo ngayon mga parents, hindi lang mothers, siyempre usapang mothers ito, pero maging sa mga fathers, ay dapat po, tayo po ang siyang magsiserve na evidence ng ginawa ng ating mga anak. Ibig sabihin, we must to be a testifier. We must to be a testifier. Siya pong tayo po dapat yung magte-testify na itong anak ko ay nakaranas ito ng balikatan, kaya ito nakikita sa kanya mula sa araw na ito hanggang sa darating uli na susunod na taon na balikatan. Amen. Ay same thing pa rin na bagay na kanyang ginagawa. Yung natutunan niya doon sa balikatan na kilalanin ng lubusan ng Diyos ay siyang patuloy pa rin na ginagawa niya at gagawin niya simula sa araw na ito ngayon. Amen. Na kilalanin ng lubusan ng Diyos, ibig sabihin, lagi po yan na makita natin sa simbahan, lagi po yan na makita natin sa area na nag-i-involve, at lagi po yan na nagpapagamit sa Panginoon. Kasi bakit? Yun ang naituro sa kanila doon kilalanin ng lubusan ng Diyos. So paano mo makilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. At through His Word, ituturo sa atin, kailangan natin ng church, kailangan natin ng ministry, kailangan natin mag-involve sa gawain ng Panginoon. So doon po dapat natin ipinupush at inyong ipinupush ang inyong mga anak sa ministry. Lalo na sa mga anak po ninyo na nag-decide na sila ay magsuko ng buhay sa Panginoon, na sila ay mag-aral sa Bible School. Yan. Yun yung isang bagay pa doon na hindi lang sa pagpupunta, maging sa pag-aaral sa Bible School. Kasi bakit? Nag-aaral sa labas Yan. At sa labas, with honors. May award, lagi may medal. Baka dyan sa Bible School, ano ba yung Bible School na yan? Sinasabi na, character school. Paano mangyari pag pa lang anak ko dyan? So, masususpended, wala nang award. Wag ko na paaralin sa Bible, patapusin ko muna sa college sa labas. So, kaya nga po, napakahalaga po yan na maunawaan po natin. Na tayo bilang mga magulang, mothers, tayo dapat ang testifier ng ating mga anak. Na ito, ako ang ebidensya na nagsasabing ang anak ko ay maraming natutunan at patuloy niyang ginagawa sa kanyang buhay ang kanyang natutunan sa summer balikatan. Yan po makita po natin sa buhay po ng iba pong mga kabataan na ngayon ay successful na sa kanilang buhay. Bakit? Dahil nung sila ay gumawa ng decision na magpagamit sa Panginoon, sabi nga ating mga pastor, hindi man full-time in the ministry pero full-time for God, ay mahalaking bagay din po yun. Amen. Na kung sila man ay nangangarap na maging sundalo, katulad sa naging binahagi ni Sir Joe Orbe, ay pwede rin nilang maabot yun. Pero kailan nila sisimulan yun? Ngayon. Damang nakatanggap sila ng training, ngayon nakatanggap sila ng patutuo o mensahe mula doon sa
nagtagumpay at nakamit niya ang kanyang pangarap, ay yan din po ang pwede pong maabot ng ating mga anak. Kaya may binanggit si Pastor doon sa bagay na yon. Nasabi niya nga, the greatest tragedy in life is not having the gift or failing to receive not the gift. But the greatest tragedy in life is that you have the gift but you fail to use it. Yeah. Yung po ano po doon, lahat po tayo, kaya sabi ko kanina, binanggit ng ating mahal na pastor, ang gift of God po dyan ay hindi yung talent na magaling ka sa ganitong field, kundi yung mga natutunan mo, na ibinahagi sa iyo, na ipinagkaloob sa iyo, na siyang hindi mo ginamit, na hindi mo inactivate, na hindi mo inapply sa buhay mo, yun ang nakakalungkot at masamang pangyayari na darating sa buhay po natin. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin, mothers, narinig nyo po, at alam ko sumusubaybay kayo sa mga live ng church doon sa Summer Balikatan, kayo rin mismo nakarinig at nakita ninyo, nasaksiyan ninyo kung ano ang natanggap at tinanggap ng mga anak ninyo sa Summer Balikatan, then kayo ba ay handa na sumuporta at maging testifier ng inyong mga anak na ang kanilang natutunan ay tuloy-tuloy pa rin kanilang ginagawa. No, yung kanilang natanggap na training ay siya pa rin bagay na pinapractice nila sa loob ng kanilang tahanan. O kayo, tayo yung parent, magulang, na pagkatapos ng balikatan, wala na. Bahala ka na dyan sa buhay mo. I-practice mo yung natutunan mo kung gusto mo. Hindi po ganun. Dapat nandoon tayo, kaya nga tayong kinumad ng Bible, train up your child. Train up a child. Tayo ang magtuturo sa kanila, tayo ang magdadala sa kanila doon sa dapat nilang patutunguhan ayon sa tinuturo sa kanila ng salita ng Diyos na siyang ating mismong personal din na napapakinggan. Kaya nga tama yun, sabi ni Ma'am Cynthia kanina, yan din ay magbabari kung gaano rin natin parents kakilala ng lubos ang Diyos. Yamang pinakilala ng ating pastor, ng church program, the Balikatan, sa inyong mga anak, ang Diyos, nawa naman sa ating mga parents, sa mga mothers, ay kilala niyo ng lubusan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kapag kilala niyo ng lubusan ng Diyos, alam niyo na yung training na ibinigay sa inyong mga anak, hindi yan pahirap sa buhay ninyo. Amen. Hindi yan magiging sagabal sa pangarap niyo sa mga anak niyo. At lalong higit sa lahat, yan ay magbibigay ng benepisyo sa buhay ninyo kapag yan ay naipamuhay nila ang training na natanggap nila. Kaya yan po, isa na po si Ma'am Cynthia sa ebidensya na nung tinanggap niya at sinuportahan niya mga anak niya sa mga training na natanggap nila sa Balikatan, benepisyo na ngayon ang natatanggap niya. At hindi pa tapos. Ibig sabihin, marami-rami pa to. Marami pa yan. Marami pa yan tatanggapin. Waiting pa. Sige mo, Ma'am Cynthia. Opo. At bilang last word po, talagang yung oras natin. Masarap magsalita po kasi talagang mainit itong usapin natin. Talagang, kumbaga, bagong-bagong hango pa natin to. Katatapos lang ng Balikatan kahapon na may tema na military and theology. Pinagsama talagang physical and spiritual training. Kaya totoo, kung talagang ipapamuhay lamang natin ang salita ng Panginoon, totoo talaga ang salita ng Panginoon. Hindi ito istorya lamang. Hindi ito sinulat lamang para basahin, kundi totoo itong 2 Timothy 1:6, sabi niya, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Talagang each of us should take into our heart what we have learned regarding this 2 Timothy 1:6, to fan into flame the gifts of God that we have been given. We should not be content to let our gifts lie unused. Instead, we should discover, use, and develop those gifts to build up Christ's body. Let them burn bright in the service of our Lord. Patuloy po tayo kanina nung sinabi ni Sir Chris regarding dito sa meaning ng stir up to set on fire. Yung actual ko pong nakita dito bilang magulang, opo, ito na yung application natin, to stir up
to set on fire. Ang nakita ko pong illustration, kapag nagbaga tayo ng kahoy, marami tayong experiences na dyan. Kapag ano ba ang Tagalog nito? Nagkan tayo ng kahoy, yung naggatong tayo ng kahoy. At ito'y ating sinilaban, nilagyan ng apoy, hayaan nating mag-usok, hayaan nating dumami ang apoy. Ay hindi naman yan basta-basta mamamatay kung hahayaan nating iaayos natin yung salansan ng mga kahoy. Tuloy-tuloy pong magliliyab yung kahoy. Ganun po yung ating gawin sa ating mga anak. Tuloy-tuloy pa rin po nating i-build sila dun sa mga natutunan nila. Kung hindi natin alam, tanungin natin yung mga anak natin para patuloy nating paalalahanan, ma-remember nila, ma-reminisce nila yung kanilang naging training. Ituloy-tuloy natin yan. Itanong natin sa mga anak natin, anak, ano bang natutunan mo? Para from their mouth, makrinig natin from their mouth kung ano talaga yung natutunan nila at iyon ay makita natin ang application sa bahay. Pero beware din naman mga nanay. Huwag naman natin sabihin na kapag medyo nabalik ko yung mga anak natin na sabihin natin na, oh, yan ba yung natutunan mo? Maging careful din naman po tayo. Maraming nangyayari ka dyan. Opo, tulungan natin at huwag po nating lagyan ng harang at huwag po nating lagyan ng barrier para magkaroon sila ng pagbagal sa paglago. Amen. Kaya muli po sa bawat isa po sa atin, I believe na tayo po ay na-bless po sa usapin po ito. Hindi pa po ito pinakabuod natin mga kapatid. Mahaba-haba po ito na usapin po ito. Pero katulad nga sa binanggit po ni Ma'am Cynthia, kailangan po talaga kayo mga mothers, yamang kayo ang kasama ng inyong mga anak sa inyong tahanan. Yeah. So wag nating hayaan mamatay yung apoy ng kanilang mga natutunan sa Summer Balikatan. Amen. Kaya nga, ito po isang talata rin po, sabi po ni Solomon, Proverbs chapter 22 verse number 28, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Amen. The landmark na isinet sa kanila sa Summer Balikatan, huwag po nating tatanggalin. Amen. Okay, huwag po nating hahayaang mawala ng walang kabuluhan, tanggalin sa kanilang buhay o hindi nila maipractice sa kanilang buhay yung kanilang natutunan dahilan lang sa ating sariling kagustuhan at sa ating kapabayaan. Ano po? Sapagkat tayo po ang responsible sa ating mga anak, yamang binigyan sila uli ng another opportunity na matuto mula sa salita ng Diyos. Therefore, let's stir it up continuously. Tuloy-tuloy po nating stir up ang kanila pong natutunan. Tuloy-tuloy natin na i-push sa kanila at ipamuhay sa kanila yung kanilang narinig. Yung routine na ibinild sa kanila, araw-araw for 2 weeks ay siyang routine na tuloy-tuloy na gagawin nila mula sa araw na ito hanggang sa sila ay mag-successful sa kanilang buhay. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, kung sa school man, panghapon ang kanilang klase pero sinanay sila for 2 weeks na maaga pa ring magising, ay huwag nyo pong pahintulutan na matanghali sila ng gising. Tuloy-tuloy pa rin, gisingin nyo sila ng maaga. At anong gagawin nila sa maagang na pagising, hapon pa yung pasok nila. Yun yung time na para makatulong sa inyo, matulungan kayo, at matrain nyo sila personally habang sila po ay lumalaki sa kanila pong buhay. Totoo yan, sir. Actually, hindi yang matatapos hanggang magkaasawa sila. Totoo po yun. Pambihira magkaroon sila ng well-trained life. Pag nag-asawa sila, dala-dala pa rin nila yan. That's right. Kaya yan po ang isa at makikita po nating benepisyo kapag ginampanan ninyo, mothers, ang inyong papel, ang inyong role na kayo ang maging stir up. Kayo ang maging, ano ba tawag doon, yung panghalo? Kakanawin. Steering wheel. Yung panghalo, kayo dapat ang instrumento ng Panginoon para tuloy-tuloy na mahalo o mai-on fire mai-boost. pa. Mai-boost pa ang natutunan at tinanggap ng inyong mga anak sa training.
Kaya muli po ay maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Katulad ng sabi ni Ma'am Cynthia, ay mahabang usapin ito pero ang oras po natin, hindi po natin mapigilan. Tuloy-tuloy po yung oras natin. At kaya itutuloy po natin yan sa susunod na Tuesday. I believe nakasama po natin dito ang ating pastor, si Mama Marnelli, at gayon din po sila Sir Jao dito po sa programa po natin. Kaya sa bawat isa po sa atin, ay maraming salamat sa inyo pong pag-join po sa ating pong programa sa tanghali pong ito. At salamat sa mga nag-comment po dyan at nag-share ng kanila pong mga experience at ngayon kanilang gagawin. Hindi pa natin naman nababasa mga ganong comment eh. Ano ngayon ang kanilang commitment gagawin para doon sa training na natanggap na kanilang anak? Amen. Pagpapatuloy ba o papatayin na nila ng kusa yung apoy? Opo. Kaya alalahanin bukas, Wednesday Doctrine, naniniwala ako, maraming magpapatunay. Yeah, that's right. Kaya isa dyan, asahan natin yung mga magulang na mag-testify. Sabi ko nga, kung ano ang isang bagay na pwede nating dalhin ngayon sa araw na ito, be a testify. I-testify natin, anak ko na sumali sa balikatan, yan pa rin ngayon ang ginagawa sa tahanan. Amen. Kaya yan po ang ating pong aasahan Huwag tumigil. po dyan. Huwag tumigil, bagkus tuloy-tuloy. Kaya muli, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin at hanggang dito lang po tayo muli. So susunod po natin ipagpapatuloy po yan. Kaya tuloy-tuloy po tayo mag-involve sa area programs at sa bawat isa po sa atin, lagi po namin sinasabi dito, to God be the glory. Okay, bye. See you next Tuesday. God bless. I made up my mind such a long time ago to take up my cross and to walk down this road. No matter the miles, I believe through it all, it's worth every step for the sake of the call. Whenever, wherever, whatever you say, by faith I will follow your will and your way. Wherever you lead me, Lord, I will obey. Whenever, wherever, whatever you say. If trusting should lead me to high mountain peaks, or down in the valley where my faith is weak, no matter the trials, I will finish the course and then cast my crowns at the feet of my Lord. Whenever, wherever, whatever you say, by faith I will follow your will and your way. Wherever you lead me, Lord, I will obey. Whenever, wherever, whatever you say. Whenever, wherever, whatever you say, by faith I will follow your way.